Magandang oras mga kababayan, mga katiyats, mga ka-good news. Ang ating episode ngayon, bigyan ng reaksyon, ay itong pagpigil ni PBBM sa impeachment complaint para sa VP Sara, sa Vice President na si VP Sara. Bakit nga ba ayaw ni PBBM na i-impeach si VP Sara? Pero dito sa video ito ay makikita natin na ayon sa SWS survey ay meron ng sa panahon na ito ay kalahati sa mga Pilipino, kalahati ay gusto nang i-impeach si Sara, ang 30+% ay ayaw, and then merong 17% na undecided. Kaya ito ang video atin muna panoorin bago natin bigyan ng reaksyon. Suportado ng 41% ng mga Pilipino ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Maraming Pilipino ang sang-ayon sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kumpara sa mga tutol. Sakto ang paglabas ng survey ng Social Weather Station o SWS sa panawagan ng mga naghain at nag-endorso ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo, di papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o korap, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun sinlay. Hindi ganun sinlay, Sara. Okay, so dito tayo mag-umpisa ng ating reaksyon. Bakit nga ba parang pabor si PBBM na hindi kasuhan o hindi i-impeach si VP Sara? Bakit parang nagbigay siya ng proteksyon dito? Well, sa larong poker face, di ba? Yung laro sa casino na poker face, ay kailangan poker face ka para manalo ka, di ba? Ang taong bayan ang dapat mag-impeach kay VP Sara. Kaya ngayon ay mayroon ng official na 4 na impeachment case na file against VP Sara, at mayroon pa daw darating na 3. 7 daw ito na impeachment complaint ng iba't ibang grupo. Meron ngang grupo ng mga pari, ng mga paring Katoliko, ay naghain din sila ng impeachment complaint para kay VP Sara. Mamaya atin tatalakayin kung bakit ayaw ba talagang mag-resign ni VP Sara. Ano bang meron? Sa Amerika nga lang, may iskandalo ko lang ng kaunti, mag-resign na sila doon para sa delikadisa. Bakit walang ganyan si VP Sara? Bakit wala silang mga delikadisa? Ayaw na ng taong bayan eh. Ayaw na ng majority, tapos kapit tuko pa rin, di ba? Bakit ayaw mag-resign? Ano bang meron diyan? Ano bang meron? Yung ano ba? Yung OBP? Yung confidential fund ba na malaki? Kaya ayaw nilang bumitiw? Okay, patuloy muna tayo sa video. Na ito kayang pigilan ng Pangulo. Pilipinas, gusto nang makulong si VP Sara Duterte. Sa kabila ng tila matibay na pader ng kapangyarihan, unti-unti nang tumutulo ang tubig ng pagsubok sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Kung iniisip mong isa lamang itong maingay na usapin sa social media, baka kailangan mong maghintay hanggang sa dulo, dahil ang tanong, talaga bang nagising na ang Pilipino sa kanilang pananahimik? Nagsimula ito bilang simpleng bulong, mga tanong tungkol sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Ngunit lumalakas ang alingongaw, lalo na't ayon sa pinakahuling Social Weather Station Survey o SWS Survey, 4 sa 10 Pilipino ang pabor sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Ang tanong, ano ang nagtulak sa kanila? Hindi ba't tila imposible ito? Maaring pumasok sa isip mo, ngunit ang survey na isinagawa mula Disyembre 12 hanggang 18, 2024 ay nagbigay ng liwanag. 46% ng mga Pilipino ang naniniwala na hindi may paliwanag na paggastos ng confidential funds ang pangunahing dahilan para sa impeachment. Okay, at sa pagkakataon na ito, sa time na ito ay hindi na 46%. Lalong dumami ang naliwanagan, ang naimasmasan. Marami ang pumayag na. Kung mag-ikot muli ang SWS, malalaman nila na hindi 46%
kundi nasa 55% na sa pagkakataon na ito, kasi yung survey ay 2023 to 2024 pa yon. Tagal na, marami pang saradong utak noon. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, kasi kahit 10 lang sa sa Kongreso at Senado na ayaw sa iyo ay pangit na, di ba? Toxic na. Bakit maghihintay pa na i-impeach? Bakit ayaw mag-resign for delikadisa? Delikadisa purposes para malinis ang pangalan mo, mag-resign ka. Kung magpatigasan ka diyan tapos matalo ka, ay lalong papangit ang ang honor mo, di ba? So maganda talaga, katulad sa Amerika, kapag may iskandalo ay mag-resign ka agad sila. Yun ang maganda. Hindi yung kapituko ka na kailangan pa na anuhin ka, di ba? Nahilain palabas diyan sa opisina mo. Iayaw na nga ng mga tao 50% na ang ayaw. Kaya hindi na maganda. Kahit ano pang performance ang ipapakita niya by next year or sa taon na ito ay hindi na maganda. Dahil lumabas na sa survey, plus kontra pa siya ng Quadcom, di ba? Kaya hindi na maganda na magtrabaho pa diyan. Mayaman naman, bakit hindi magnegosyo? Bakit nandyan talaga kakapit sa pwesto? Dahil ba sa confidential fund? Na ngayon ang tinitingnan na naman ay ang sa kapatid niya na si Baste, na mayroong confidential fund na 530 million na hindi rin ma-explain kung saan ginastos. So ganon, ang inahabol nila ay mga confidential fund nila. Kasi ngayong 2024 at 2025 ay ang confidential fund nila ay ganon pa rin Ganon pa rin kalaki. Palagay ko ay babawasan na talaga yon kasi napakalaki. Confidential fund ni Baste noong 2024 ay 530 million. Kahit pagsamasamahin ng 7 malaking syudad sa Pilipinas, Mandawi, Quezon City, Metro Manila, Makati, 7 syudad yon na pinag-combine ay hindi aabot sa 530 million ang kanilang confidential fund noong nakaraang taon. Ngunit sa Davao, kay Baste ay umabot ng 530 million, isang syudad lang. Kaya diyan mo makikita na mayroong gusot. Okay, balik tayo sa video. Ngunit bakit nananatiling malakas si VP Sara? Habang sa Balads Luzon, 50% ang sumusuporta sa impeachment, nananatiling matatag ang suporta sa Mindanao, kung saan 22% lamang ang pabor. Hindi ba tila nagiging palaisipan kung paano nahahati ang bansa sa isyong ito? Ngunit sa bawat pagpapahayag ng mga taga-Visayas na 24% ang undecided, isa pang tanong ang bumubulwak. Ano ang mga detalye sa likod ng kanilang pananahimik? Yung undecided na tahimik, yun ay against kay Sara. Yun ay payag na ma-impeach. Ayaw lang nilang magsalita kasi takot sa mga tinatawag na death squad. Takot yan. Kaya yung undecided ay pro-impeachment yon. So merong 22% na plus 30 plus, so ganun pa rin, 50 plus ang pro-impeachment sa Mindanao. Yan. Ang survey kasi noon is the SWS 2023 pa yon hanggang 24. Ngayon marami na talaga ang nahimasmasan ngayon. Ako taga Mindanao ako di ba? Ako'y pro Duterte noong pag-upo niya. Pero noong 2023 ay nagumpisa ng mamulat ang aking mata na mali ito hanggang sa ngayon umabot tayo sa mga yung war on drugs, magnetic lifter na bilyon-bilyon ng halaga. Tumabas yung mga pangalan nila doon na protector, and then confidential fund. Hindi ma-explain ang pumirma ng mga gumagamit ng confidential fund, lahat ay snacks, Oishi, Piatos, Nova at kung ano-ano pa. Kaya nga ay pinagtatawanan siya sa Kongreso. Okay, balik tayo sa video. Mula sa hindi may paliwanag na yaman sa salin,
hanggang sa di umano'y pagkakasangkot sa extrajudicial killings noong panahon niyang alkalde. Ang listahan ng mga paratang ay tila hindi matapos-tapos. Ngunit narito ang plot twist. Ang Vice President sa kabila ng mga aligasyon ay nanatiling tikom ang bibig. Hindi ko ito pwedeng talakayin, anya, pero hindi raw maapektuhan ang intelligence operations. Kung ikaw ang tatanungin, hindi ba't ang pananahimik na ito ay mas nakapagduda pa kaysa sa kasagutan? Ngunit ano ang papel ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isyong ito? Sa kabila ng sunod-sunod na impeachment complaints na inihain laban kay VP Sara, malinaw ang mensahe ng Pangulo, huwag itong ituloy. Ito ba'y simpleng pagtatanggol sa dating kaalyado? O may mas malalim na interes na nag-aangkla sa pagbibigay ng pagkakataon sa kanya? Ang mas nakakalito, ayon sa ilang political analyst, ay kung paano hinahati ng isyong ito ang Kongreso na tila nagiging larangan ng personal na interes kaysa sa kapakanan ng bansa. Ito talagang mabait talaga yung si PBBM kasi kahit nga si Kibuloy, di ba? Hindi niya pinatanggal sa COMELEC. Ngayon si Kibuloy ay pasok siya sa ika-65 na kandidato pagka-senador. Hindi pinatanggal ni PBBM, pwede. Kasi national security, pwedeng tanggalin sa listahan ng COMELEC si Kibuloy, pero hindi ginawa ni PBBM. Ganon din kay Sara, ayaw niyang ipa-impeach kasi magastos lang daw sa Congress, sa Senado. Kasi bawat sesyon ay gumagastos siya ng milyon eh. Kaya ayaw ng ganyan niya. Ewan ko lang kung anong gusto niya. Baka siguro makuha sa usapan si VP Sara at ang kanyang ama, pati mga kapatid. Kaya ayaw ni PBBM ng ganyan. Sadyang mabait talaga na tao. Ngayon sa akin lang may insights ay ayaw talaga mag-resign ni VP Sara kasi siya ang huling alas ng kanyang ama eh. Kapag magiging presidente si VP Sara ay babalik sila sa kanilang power. Buong Pilipinas na yan. At babalik muli ang kanilang mga style, di ba? Extrajudicial killing, mga magnetic lifter, at iba-iba pa. Babalik na naman si Kibuloy. Lalakas na naman kasi may proteksyon. Di ba? Makalabas na sa bilangguan. Kaya yan mga kababayan, gusto nyo ba ng ganyan? Babalik na naman ang judicial killings. Kasi wara on drugs naman. At yung drugs pala ay yung advisor niya ay isa sa Michael Yang. Isa sa membro ng triad. Nagmaskara lang na negosyante. Yun pala ay napakalaking membro ng sindikato. Kaya yan ang aking insights kung bakit hindi mag-resign for delikadisa si VP Sara. Ba't hihintayin niya pa ang impeachment? Italo talaga siya diyan kasi merong 7 grupo na gusto siyang i-impeach. At matibay ang mga nila, ang mga ebidensya kung bakit i-impeach. At isa pa, kalaban niya na ang administrasyon, kaya mahirap talaga manalo. Kaya kung ako kay VP Sara at kay Digong, anong mawala sa akin kung mag-convert ako, di ba? Anong mawala sa inyo kung babalik kayo kay PBBM sa administrasyon? Kasi wither lang naman. Kung sino ang nakaupo, yun ang may power, di ba? Nung nakaupo si Digong, siya yung may power eh. Pati ICC, tinanggal niya eh. Para hindi siya maimbestigahan ngayon. Yun ang pinakamagandang move ni Digong eh. ICC, tinanggal niya ang membership natin. Kaya ganyan lang yan. The cowboy will live another day. Kapag medyo wala kang laban, ay wag mo nang ipagpatuloy ang laban. Di ba ganyan lang yan? And then, political eh. Kumustahan kayo ni PBBM? Hingi ng sorry, balik ulit sa unity team. At ganyan. At then kung may time na, bumabangon na naman, pwedeng kumandidato ulit pagka-presidente, di ba? Para sa mga Duterte eh. Ay huwag kayong magpagbakbakan yan kay PBBM dahil matalino yan. At hindi lang, merong mga moves yan na hindi nakikita. Okay, so sa ating mga kababayan na nanonood,
Paki-subscribe ang ating channel para palagi kayong updated at paki-share na rin, malaking tulong. Ako'y magpaalam na. God bless us all.